Yo! Welcome back sa ating channel guys. At alam nyo na, syempre, Jeko nga pala the frontman and also kasama din natin, syempre kita nyo naman yung mga frontmen, no? So yun, pakilala mo na kayo sa isa. So yun, Jeko. Ako nga pala si Odang, Batang Pasig, dating pinanganak sa Las Piñas, tumira sa Cavite, Antipolo, ngayon sa Pasig. Yeah. Oh, Oh puta, alam mo na eh, no? White top Ayos here. yan. Yan, Christian nga pala, taga Bulacan. Yo. So ngayon guys, meron tayong bagong segment na natawag naming The Frontman Forecast, no? So dito sa segment na to syempre, given the name, forecast kami or mag-predict kami ng bawat upcoming event. So moving forward, so gagawin namin to before syempre ng event. So yon, para sa una naming episode ng The Frontman Forecast, syempre paparating na Gubat 16. So ngayong darating na Sabado na yan, next week, August 29, sorry. August 29 siya. So unfortunately kita-kits kayo dyan. hindi kami makakanood dyan ng live. So kaya to gagawa na lang kami ng forecast, no. So yun, bago tayo magsimula, may mga gusto ba kayong i-shoutout? Yan, shoutout dun sa mga wala na frontmen and boys. Yeah. Shout out din nga pala sa kakolab ko, Pray For Us, Killions, tas kay Zaki. Yeah. Shoutout ngayon sa mga taga San Roque, Marikina. Pista nila ngayon, nandito ngayon si Idol Looney. Wow, sana all. Sa radio. Yeah. Welcome. Yan, shoutout sa mga yan. Syempre, shoutout sa mga yan, suot ko, Relentless Clothing, kay Utol Ram, MMXNN. Yan, syempre, shoutouts din. And alam nyo na yun. So, yan, simulan na natin to, no? Para din tayo magtaga. So, from bottom to top tayo. So, unang laban is Jandelo versus Heinz Kill. So, yun. Any Yo, Candelo, syempre napanood natin siya sa Right of Way. Yeah. Pinanlaban na siya ron kahit pa. Kaya medyo may background na tayo. Balance yung comedy. Tsaka may bars din. Ano rin, catchy kasi yung mga jokes niya. Kaya medyo kagat ng masa talaga. Hindi nyo nakikita ko sa kanya. Kay Heinz Kill naman medyo recent yung napanood kong laban nito. Yung kay K-Ram. Sakto naman. Ganun din may a little bit jokes pero siguro kulang pa ng tendi ng deliver, parang ganun. Si Jandelo kasi kahit sabihin mo small room yung battle, medyo goods na yung niya talagang kinagat na siya agad ng masa. Saka yung confidence Gamay. Dang, ikaw dang. Tingin mo. Ako, si High Skill, yun nga, napanood ko lang din siya doon kay K-Ram. Bisaya eh. Pero naman siya, nakakatawa. Kaya naman yung dalhin. Oo. Pero, sa tingin ko, yan, Jandelo, syempre. Hindi. Sa akin, experience lang siguro ni Heinz Kills to. Pero siguro, pwede, makakadikit naman siguro, lalo naman yan Cebu or naman. Oo. So kanino ka, Chan? Ako kung kasi nasa big stage na rin kahit papaano, kahit small room si Jandelo. So Jandelo na. Jandelo. Boss Kick. Jandelo. Jandelo ka, Boss Kick. Jandelo kasi in skill, hindi pa natin alam yung nito eh. Kung sa big stage, ubra ba yung Yeah. Ganun niya. Exact. yung dala niya. Siyempre, first time mo ngayon sa big stage. First time niya sa flip top, tama? Yeah. Oo. Yung pressure na dadalhin niya ngayon, hindi natin alam. So, itong si Jandelo kasi may experience na. Oo. Medyo gamay na. Pero yun lang is more on mas marami siyang tao. Hindi katulad nung is small room lang. Tingnan natin. Pero Hindi. malamang sa akin dito si Jandelo.
Yun nga, so yun nga nabanggit din nila. Hindi napanood ko laban yung kay Ram tsaka kay Ram. So ano siya more on comedy style din siya. Tapos nakukuha din niya kasi Pumapalag si din Bisaya talaga. eh. Di ba? Oo, tsaka ano kasi kumbaga yung accent, kumbaga niyakap din niya yung pagiging Bisaya niya kaya parang mas lalo siya nakakatawa. Pero yun nga yung good point din yung sabi ni Boss Kicks na iba kasi ang stage ng flip top eh. So tignan natin kung pwedeng mag-step up or pwedeng may mag-iba na style, pwedeng ganun. Pero based lang sa mga past performance nila, sa akin sa tingin ko maglilin towards din ako kay John Delo kasi given the performance ano sa Langit Lupa, medyo nakakabitin siya eh. Pero tangina solid pa rin talaga. Though si Heinskill na kay Heinskill dito yung parang underdog effect sa match-up na to And since nasa Cebu crowd tayo, pwede nating sabihin na when it comes sa fan base, pwedeng hati sila. Pwedeng hati, pwedeng mas pero feeling ko mas lamang si John Delo dahil mas mga exposure niya kumpara kay Heinskill. So dito sa laban to John Delo tayo majority. Okay. So next Pentluma versus Real. Ito pagbabalik to ni Idol Pentluma natin na matagal-tagal din na pahinga. Saka si Idol Real. Si Idol Real din actually last year din yung laban niya gubat. Kalaban niya sa Diba? Pentluma, alas 4 represent. Yeah, alas 4 represent. Shoutout sa alas 4 no. Hindi ko na siya matandaan. Pero nung binalikan ko yung video, may comment pala ako doon. Sabi ko 15 seconds para nanalo si Real. Gagi. Pero yung ano eh. Pero Pen naman, ang huli kong panood kay Pen, yung laban niya kay GL talaga. Yun talaga. Pupukan yung laban nila ron. Kay GL ba? Ano rin. Tingin mo ba malaki yung improvement ni Pentluma kumpara dun sa dati? Like yung laban niya sa flip top previous, ano yung pinakahuli? Siguro feeling ko baka mag-try siya ng mga bagong skills or mga bagong ability. Experiment or dagdag ng arsenal, no? So dagdag ng arsenal sa kanya. Kasi given na sa kanya yung may comedy rin kasi siya, sakto lang eh. Mabars. Pero mabars talaga siya. Yun din yung niya. Tsaka medyo left field din siya eh. May ganun eh. May konti siyang ganun. Ayun. Siguro dahil pagbabalik niya, hindi niya sasayangin yan. Mag-experiment. Baka mag-experiment na rin siya ng mga bago. So, Pentluma ka? Yung kay Rel naman kasi, based sa konting napanood ko sa mga rounds ni Rel. Ganun din. Medyo mahaba setup. Mga ganun. Parang mahaba siya ng konti mag-setup. Tapos, minsan, parang di mo masyado maintindihan kung saan babagsak yung line. Yung laban nila ni Nad. Although maganda naman yung pinakita niya doon. Sakto lang. Pero feeling ko kasi parang kung when it comes to comeback nga ni Pen, hindi mo papabaya si Pen dito. Baka lunurin siya ni Pen dito sa lalim. Pwede, no? Nakaka-excite ka. Baka experience. Yung last battle ni Real, si JP, di ba? JP? Isa rin yan. Yung sa isa rin yun. Malakas siya doon. Nilamon niya ng buo doon si JP. Oo. Kung ganun yung magiging performance niya, siguro Sabi nag-iglisan sila? Makakadikit siya kay Pen kung ganun yung niya, yung performance niya ng last na yun. Oo. Tsaka feeling ko na mataas expectation ngayon kay kay Pentluma expectation niya kasi since matagal na rin siya sa liga tapos parang comeback niya to. So iba siguro yung magiging makikita nating Pentluma. Approach ng ibang tao baka sabihin medyo veteran bahagya, ganun parang ganun. Pero at the same time, may pressure din sa kanya dahil siya yung veteran. So mas underdog si Real dito kumpara dapat magpakita siya ng bago. Yun, exactly. So, Chan, kanino ka? Ako dito in terms of siguro gutom tingin ko lang kasi syempre comeback to ni Pen kay Pen ako dito. Kay Pen. Dang. Parang mahirap eh.
Ang nakikita ko kasi si Real, nagagalingan din ako kay Real eh. Yun nga lang, may tendency nga siya ng pag-choke. Yung sa huling pinanood ko Tipent Luma yun nga, may gigil. Minsan nakakatawa siya eh. Na, yung nakakatawa sa kanya, minsan hindi niya sinasadya. Ganyan. Sa accent. Which is Minsan doon ako nadadala eh. Saka sa Accent mismo. yung downside naman ni Pen, minsan may mga reach na na wordplay. same. Hindi ko alam, hindi ko rin masukat kung Siguro magre-reel ako. Konti lang, siguro Okay, dikit lang. Boss Kicks. Para sa akin, based on last performance, malakas si Real. Tapos si Pen siguro magpapagpagkalawang pa to eh. Para sa mismo. Parang So, Kumbaga na yung bigat niya na expectation talaga nasa kanya. konti lang. Siyempre, expectation ng tao sa kanya, siyempre, nandun din yun eh. So, may tendency na pwede siyang umangat, may tendency na magiging kabado siya dahil sobrang expectation ng tao sa kanya. So, ngayon, konti lang din kay Real. So yun nga parehas din silang Bisaya no. So parang nasa same sila, parehas silang home court advantage. So kumbaga crowd wise sa kanila and yun nga Pugpugan ng sulat na lang. tsaka yun nga pag yung tama rin siya sabi ni Boss Kicks na pagkalawang. Tulad nung kay nakaraan kay Lax. So nasa kanya kasi expectation din nun and then pero yun nga dahil matagal ka kasing nawala, may tendency kasing manibago. Kumbaga parang ang bagong pasok pa rin yan eh. Ganun yung mangyayari sa kanila. So pwedeng pagkalawang lang din muna yung mangyayari. Pero di natin masabi kasi nasa home court nila eh. Tingin ko naman hindi naman sila basta-basta gano'n magkakabaya kasi unang-una wala silang iniintinding babiyahe sila na malayo, hindi sila mapapagod in a way. So, tingin ko na lang dito magandang bakbakan din to talaga. Kailangan pares sila dapat may patunayan na unang-una kung deserve pa rin ba ni Pen ng slot and kung si Real ba deserve din niya yung nabigay sa kanyang slot. No? So, ganun yung parang nakikita ko sa matchup. No? Pero yun nga, based on na lang din sa mga previous na comebacks na hindi talaga masyadong successful lagi. So, para sa akin, mas bibigay ko rin to kay Real kasi mas mas recent yung mga battles niya. So, ang advantage lang din dito ni Pen is may mga angles na rin siya na present na pwede niya agad makuha. Yun nga lang, hindi ko lang sure kung magiging effective do pagdating ng laban. So, ayun, para sa akin, Real to. Pero parang tagilid din si Pen pagdating din sa angles kasi kung syempre si Mas Real mas marami makuha sa mas kanya. marami ng mga angle agad si Pen. Same. Ay si Real sa kanya. So, yun. So, malinaw sa Pen Puma versus Real, no? So, majority is Real. So, moving forward tayo sa Vicente versus Nadnad. Chan. Ganda rin ito, medyo classic to sigurado. Sa akin siguro ito lang since Luzon and Visayas to. Yes. Siguro dapat wag masyadong mag-dragging yung magiging angles ni Vicente patungo sa Bisaya. 'Di ba? Lagi naman natin na yan. Lagi naman natin gasgas na. Pwede siguro pero kung magagawa niya ng bagong approach yung ganong klase ng angle, mas okay kung mapapagat niya ng yung kumbaga bago sa pandinig. Bagong Hindi stereotype na yung alam niyo yung ng saging yung mga ganun something, di ba? Alam niyo na yun. Yun, Vicente naman, alam naman natin past battles niya. Alam ko last ko yata napanood nung zoning ba? Last zoning na yata yun pa yung tinitake natin na as small room, di ba? Noon yung zoning na yun yung huli kong panood sa kanya noon. Based naman kay ma-burst puro bursting kasi si Vicente, yun yung nakikita ko sa kanya. Si Nadnad naman more on comedic way. 'Di ba? Parang yung si Vicente parang si Vicente kasi parang nakalindi siya sa parang style ni Josh. Parang ganun. Parang nakalindi siya dun eh. 'Di ba? Tapos mas aggressive kasi yung approach nila eh. Ganun mismo. So, ibig sabihin magiging style clash. Parang ganun feeling ko. In short, ganun. Style ganun yung magiging ko.
Kasi sinadnad karamihan sa mga napanood kong battles niya. More on comedic way. Although may bars, may pasok sa dulo na bars. Pero minsan yan, May sundot, hindi no? May lumalanding eh. sumusundot siya. Minsan hindi pa nga lumalanding eh. Pero may comedic way siya. Pero si Vicente kasi more on bars to eh. Tsaka parang puro gun bars, mga ganun. May tanong ako. Ay. Si Don Rafael ba yung nagsabi kay Vicente na yung sa may pagpag, ba't nyo kasi pina-eyewitness? Well, Dami na kasing gumamit ng pagpag na yan. Yung pag-angles eh. Dami na gumamit ng pagpag-angles. Pero, Yan din. Ipasok ko lang din yan. So, di ba, sabi ko kay Vicente kanina, yung about dun sa Bisaya angle na laging gasgas na. So, kay Nadnad naman, ang magiging angle, yan yung pagpag na yan. Kasi gasgas na rin yan. Pang atake din ng mga Bisaya yan mismo sa mga Tagaluzon eh. Yan yung nakikita kong kung nandyan pa rin yung dalawa na yan, yung angles na yan. Medyo parang papangit. Yun lang feeling ko. So, kanino ka? Sa akin, in terms of siguro, kung ako nakaling side ako sa more on bars, Vicente ako. Vicente. Dang. Vicente ako yun. Opo. Wala nang paligoy-ligoy, no? Vicente ako dyan. Kasi yun eh, tropa yun eh. yeah, siya. Hindi naman sa ganun na porket tropa natin yung hindi naman bias ka. Pero tropa natin si Juan. Idol Beast, tropa yan. Ang content lang dito is kung yung prediction ba kung sino yung tingin natin mananalo. In terms of tropa skills. natin. Yes. Sa tingin ko magiging dikit yan. Kasi nasa Cebu sila eh. So, may advantage kay Nadnad. Yun lang. Siguro pag mangyayari dyan, si Vicente magpunto. Tapos si Nadnad, salitayan. Kaboses niya si Sino kaboses niya? Yung kaboses to eh, si Marshall. Yun. Sino? Si Marshall. Ba? Di ba kaboses niya si Marshall? Pero ang kay tsura niya si Sap. Si Sap. Na mataba nga lang. So, kay Vicente ka, si Boss Odang kay Vicente. Oo, kay Vicente. Base ko lang sa Okay. Boss Kicks. Twitter ng Laban ba ni Idol Beast kanino? Ha? Huling laban niya. Huling laban niya. Alam ko, yun nga, yung sa Hindi, zone. meron akong i-share sa inyo kasi yung huling laban niya is hindi siya sa flip top sa Siren Rap Battle League. So actually, ako lang kasi nanood ng live dun sa atin eh. Pero grabe, yun? Ha? Sino ba yung laban niya? O di ikaw na. Si Deacon yun. MC ng Siren. So ngayon, ako ang inuna ko lang sa inyo sa sobrang body bag talaga si Deacon. Hindi na rin siya nakapag-spit ng round 3 niya ata, parang wala na siya nasabi. Sobrang nauga siya. Kasi doon nagpagkalawang si Vicente, like ibang klaseng Vicente yung dumating. Parang Diyos ng sensei, ganun. Taka take note pala. Champion, di ba? One up champion ng RBL. Yeah. That's why. Vicente. So tapos parang tingin ko kasi magiging advantage ni Vicente dito is yung presence niya. Kasi kung napanood niyo yung kay wala pa kasi di pa na-upload, pero pag napanood niyo yun, minama talaga niya si Deacon. Since bata kasi si Deacon eh. Pero talagang minama niya like physical, binugo niya talaga. Pero ibang klase, halimaw yung Vicente dun, men. Sobrang lakas ng performance na yun. Hindi pa na-upload yun, boss? Hindi pa kaya rin ako na sana ma-upload na Siren, baka Karo sa Siren ng Battle League, no. Pero yun, sobrang solid ng laban na yun. Kaya para sa akin yun yung magiging base ko. Sa akin tingin ko pwede niya lamunin si Nadnad in terms of presence kung ganun siya aggressive.
Pero dahil nga may home court advantage si Nadnad, pwede rin siya maging pantay in a way. Pero tingin ko, yun nga, depende na lang talaga yun sa kung paano nila dadalhin yung performance sila parehas. Preference din ng magja-judge siguro. Pero bars wise, sulat wise, mas feeling ko mas malaki yung advantage ni Vicente kumpara kay Nadnad kasi hindi siya nakafocus naman sa bars si Nadnad. Kumbaga, medyo well-rounded siya, may jokes, may konting may konting multi rin siya, tapos may bar siya. Pero yun nga, sana depende kung maging effective, pero para sa akin based lang sa mga past performance nila, mas kay Vicente. So mas yun, Vicente ako. So yun, majority Vicente, no? Wala pa. Ay, ikaw. Ikaw ako tinatanong, boss. Grabe ka naman. Ikaw pala, Boss Kick. Sorry. Nagtampo yan. Out na ako, out. Nag-out. Ayun, sige, Boss Kicks, go. Napanood nyo naman yung laban niya kay Kwan, di ba? Kay Idol Jammy. Yeah. Laban niya sa Quick Cup, di ba? Ahon yun. So, di ba kinain niya ng buo? Mismo. Ganun dapat. Dapat maging ganun yung kanya doon or mas higitan pa niya. Actually, mas higit doon yung performance niya doon kay Deacon. Mas kumpara doon kay Jamie Size. Kaya rin ako. Ibang Vicente mas malakas siguro yung impact noon kasi small room. Ay na nga mismo. Exactly. Diba? Tsaka hindi meron kasi minsang may mga bars na hindi talagang arok sa big stage. Parang konti pa nga yung napansin masyado dun sa mga lines ni Vicente ng big stage. Oo. Hindi kasi ma-echo yun. Tsaka mismo. Yun nga, bias crowd, nasa bias crowd sila. Alam naman nila yun, bias crowd talaga sila. So, medyo may hirapan si Vicente, pero tingin ko naman hindi siya ganun. Hindi naman sobrang mahihirapan, like may konti lang. Kasi kayang-kaya naman yung bitin yun. Siguro mga 70-30. Mga ganun. Pwede. Ano ka na ka Vicente? Okay, so majority Vicente. Okay, ito na. Ito medyo tanginang hirap talaga sa susunod na matchup na to. Okay na ina. Shaboy versus Ivar. Ito na lang Nasa pang-apat pa lang tayo. Medyo madugo-dugo na yung pag-iano natin. Pero yun, Chan. Siguro, Shaboy versus Ivar, may advantage na kagad si Ivar dito. Bakit? Kasi di makakatalo lang ni Shaboy kay Sak. So, ngayon, meron na siyang may angle agad kay Shaboy tungkol dun sa... Pero syempre, hindi sapat yun kung yun lang yung pagbabasihan niya. Iba rin kasi si Shaboy. Tsaka kakapanalo ni Shaboy kagabi sa ORB. Mismo. Sa ORB kakapanalo niya kagabi. So, kumbaga, si Shaboy, alam naman natin si Shaboy, may personals, hindi ko masyadong ma-elaborate si Ivar kasi hindi naman ako nanonood ng day 1 nung right of way. So, So, wala akong background masyado dun sa performance ni Ivar. Yeah, bala. Yan. Ito kung, di ba, magiging proud pa rin si Kwandon, Idol Shaboy, kasi preparadong sak yung nakatalo sa kanya, di ba? Hindi naman, hindi porket nanalo siya ng ganun, hindi nag-choke si Sak dun di ba? Preparado. So, ibig sabihin, proud siya, kahit matalo siya. Sa win-win situation. Panalo na lahat. Diba? Hindi lang siya, pati manonood nun. Ay, nasulit. Sulit. So, Diba Chan, si kanino ka, Chan? Kanino ka? Sorry. Sa akin, in terms of, di ba, kilala naman natin mga langit lupa ngayon Talagang walang iya talaga di ba? Ivar, isa rin yan. So, sa akin, naglilin towards kay Ivar. Lalo't home court din kasi ni Ivar, Bisaya dito Kaya, lean towards Ivar ako. Pero, syempre, yung kayang gawin ni Shaboy, yung performance level kasi talaga yun natin hindi si Shaboy. Talagang yung performance level niya talagang on top Yun yung nakikita ko ron Pero level naman siya pabaya kung battle lines siguro kay Ivar ako. Ivar. Go, Boss Oda. Ay, mamaya, puputulin ko muna.
Boss Okay. Chris. Go. Boss Chris. Ay. Asan yung cup mo? Masyado Ayaw nga. maliwanag. Grabe ka na. Mataas na hair. Oo, kami nga, nag-no. Yan. Labas mo na yung real jokes. Kasi yung real jokes mo. Nasa ko eh. Podang ng mga boss. Nilaban ko pa eh. Si Boss Odang, ilang buwan na lang siguro eh. Putang. Oo. Hindi na yung cup nyo. Ano, okay na? Anak mo na. Kasi sitaw ka pala sa hairline. Thank you sa Phoenix. Pinansin mo pa kasi. Walang pansin. Tinakpan ko yung akin eh. Ano, proceed tayo kay Boss Odang? Odang. O, boss Oda. Ako, Diyos ko, ano to eh, Ibar, kumakantot ng baklang matanda. Tapos siya, boy, humahalik sa bakla. Ay, ko! Oo, ito pare. May common ground, no? May ano ka ha? May insights Hindi ka. na, may reference. May insights ka. Half Tab- you. Tabla. Yari ka pag napanood ni Shabo ito. Yari ka talaga. Dikit yung uso sa bading. Gago ka talaga. Base lang naman yung Okay. base sa napakinggan at base sa napanood natin yun. Yun. Go. Hindi naman tayo Tingin ko, lumayo. may advantage si Ibar. Kasi veteranong bakla yung Inang mo ka talaga. Ayop ka. Pwede mo kitang bato. Hindi ko alam. Mababash Ito tayo ano dito. seryoso na. Okay. Siguro sa gigil, iba yung experience ni Shaboy eh. Di ba? Meron siyang, kaya siya gigil na gigil eh. Kasi gusto niyang takpan yung, alam mo yung makabawi, para makalimutan natin yung halikan, gano'n. Issues niya. At si Ibar naman, babawi siya para makalimutan na kumanta. Doon pa rin pala lumanding ang hayop na yan. Ligoy-ligoy ka pa. Grabe din yung verse mo eh. Kasi, hindi ko alam eh. siguro si Shaboy. Grabe ka Kasi naman. matagal na yun eh. Grabe ka naman. Di ba nung laban ni Ibar Sisik, nandun kayo? Wala ako nun. Wala ka ba nun? Day 1. Yeah, day 1 yun. Kami Day one ano, yun. day. Wala dito tayo ng right of way. Gusto niyo manood muna? Post natin. Tangina, haba yan. Mamaya na. Ano pero ikaw Dang, sa tingin mo na performance wise, kanino ka mas nag-lean toward? Performance-wise, Shaboy. Performance. Okay, Boss Kicks, ikaw. Dikit. Pero iba rin yung gigil ni Ibar eh. Oh, kanino ka ba talaga? Gulo mo. Dikit lang. Shaboy. Shaboy, dikit lang, guy black. Kay Christian, si Ibar. Ibar. Okay, Ibar. Ikaw, Boss Kicks. Sa akin, creativity, tsaka witty lines, Shabo yan. shabu. Konti lang, konti. Okay, Shaboy. Mga kan siguro, mga 55-45. Okay. Magandang percentage. So, dikit lang. So, bigyan ko lang kayo ng konting insights dun sa nangyari sa right of way to day 1, no? Actually, yung laban nila ni Boys Loot, sobrang dominant ni Ivar. Para siyang Sisik versus Blitzen, ganun. Kumbaga, maganda yung performance si Boys Loot. Parang okay. Bilang pagpasok ng Ivar, ang lakas. Kada round ganun yung palitan nila. Sobrang na-dominate ni Ivar si Boys Loot Siya, dito. 1-to-1. 1-to-1 yung approach niya. Hindi, may 1-2 siya, meron siyang set, may 4-bar setup din siya eh. Pero sobrang solid talaga nung kaga nagpe-pay off. Tapos, ang maganda pa doon, sinemi call out niya na agad si Shaboy. So, doon pa lang, Daya ka, di mo sinabi sa amin, di mo sinabing maganda yung performance niya nung nakaraan, ha? oy, naka-battle up. Hindi ko siya pala, pero nalagay ko siya as MC of the night. Kasi sabi ko sobrang ibang ibang classic, ibang performance yung pinakita niya. Pero yun nga, so parang doon pa lang sa pag-call out niya, parang pinakita niya na agad na
naka-ready na siya kay Shaboy. So, Bago pa ilabas yung poster. hindi, actually nalabas naman Ay, yung poster nakalabas nun na eh. yun. Kumbaga, Ano pa? kasi ilang weeks lang yung pagitan nito. So, Ah. alam mo yun, parang hindi rin biro yung gano'n na nasusundan mo yung ganung kalakas sa performance. So, yun yung medyo kinakabahan ako kasi baka mamaya ang lakas na doon kay Boys Do. Pagdating kay Shaboy, hindi ganon. So, it's about consistency kasi para sa akin. Yun yung magiging... Sa akin naman, feeling ko mag-a-adjust si Ivar dito since, di ba, puro small room yung naging battle niya. Kailangan niya mag-adjust kasi big stage to. Big stage to. So, iba yung magiging approach niya dun. Tsaka, yun yun tama rin yun. So, yun yung nakita ko doon na magiging dilemma ni Ivar since magkaiba yung crowd. Plus, alam naman natin si Shaboy, hindi lang siya more on creative lines tsaka witty lines. May mga pasabog din siyang mga props eh. So, hindi natin alam kung anong pwede niyang ipakita. Bit niya. Which is doon siya nagiging effective, doon yung magiging bonus sa kanya. So, feeling ko magiging dikdikan din, para sa akin magiging dikdikan tong laban na to, no? So, pagandahan na lang ng performance to, consistency dapat mula first round to, ganun. Pero, sa akin, hindi ko kasi alam wala akong insight dun sa nangyaring laban kahapon. Pero yung nakita niyo yung picture dun sa Orbit, kumakain pa ng lechong manok si Shaboy habang bumabatil. Gago. Literal. Pero kasi style clash din kasi yung laban eh. So, normally kasi pag style clash talaga, mas masyadong advantage, kumbaga mas top si Shaboy eh. Kaya nga given nga 'di ba yung kay Sakma Esto talaga, win-win 'yun para sa akin kasi rin yun, classic na Shaboy din 'yun. Kung hindi si Sakma Esto yung kalaban niya, feeling ko mananalo siya eh. Totoo din lang. Pero kasi lakas din ng Sakma Esto. So kumbaga talagang hindi siya talo doon, actually panalo siya doon. Paano kung si Idol Looney yung kalaban niya? Hindi, yung mga ganong caliber na ito naman, dinuni mo naman binigla mo na, bigla. Pero base sa napakinggan ko kay Ivar, mas marami kasing bara kung na sa kanya nung right of way, no. So siguro gahibla lang, bibigyan ko ng dito si kasi hindi ko lang kasi insight agad-gabi. Kung meron akong insight, feeling ko pwede akong magano. Pero siguro pero since nakausap ko rin naman si Kuya Shabs sa feeling ko naman pag hindi naman yung ganun-ganun lang na mag-ready ring. So tingnan natin, pero para sa akin ko muna to kay Shaboy kasi crowd na kay Ivar. Para nasa kanya lahat advantage eh. Pero actually para sa akin nga mas underdog pa si Shaboy dito sa matchup nila kung tutuusin Para sa akin lang kasi si Ivar nung simula nung naglangit nag-iba rin yung pangalan niya, tagang tumunog, umingay din sa Visayas. Di ba? So yun, sa akin gahibla lang din parang si Boss Kicks. Gahibla din ako kay Shaboy ako. So 3 Shaboy, isang Ivar. Ito, si Kicks siya. Okay, next. Mr. Lefty and Article Clipped. Putang ina, ang hirap na naman ng love. Ang hirap na naman ng matchup. Go, Chan. Sa akin, hindi ko masyado napapanood si Mr. Lefty eh. Pero karamihan ng release na napapanood ko sa kanya yung all English battles. Yun yung madalas ko na sa kanya. Yung sa Bisaya battles kasi wala pa ako masyado napapanood sa battles. So, kay Article Clipped naman, syempre napanood natin yung sa isang buhay rin niya. Tsaka yung yung right of way niya rin nung nakaraan kay M-Side talaga naman. Balagbagan din, papalag din siya kay M-Side talaga. Talagang lang talaga, siguro, parang ito yung sinasabi natin na kung hindi si M-Side yung kalaban niya, malamang panalo siya. Yes. Parang ganun eh. Pero ito Bisaya battle to, nasa comfort zone sila parehas Parehas. Siguro since hindi ko masyadong kilala pa si Mr. Left. More on English battles lang yung nakikita ko sa yung mga bias ko agad. Bias ko agad si Article. Article easy. Okay, easy. Go, Boss Odam. Easy na agad. Article Clipped. Si Mista magaling din siya talaga.
lalo sa mga rap, pinapakinggan ko ang mga rap niya kahit di ko naintindihan. Tingnan mo. Tangina. Nagagalingan ka nang di mo naiintindihan. Ang gandang insight nun. Oo. Pag siya, mas Ayun, rapper pakinggan siya. ko hindi naintindihan. Ah. Mas rapper siya kaysa kay Article Clifted. Kaso- Mas music, kumbaga music. Why? Si Article Clifted naman, mas siya, mas battle rapper kaysa sa rapper. Okay. Yun lang. So, article clip din Hindi, din. sa delivery ba? Sa delivery. Kung sa delivery lang. Minsan may mga may medyo awkward na kasi siyempre Bisaya si Article Clifted. Minsan may awkward siyang Tagalog na Hindi, pero ito Oh, Bisaya that's- battle to, pares lang Bisaya. So, Bisaya bakit? Yes. Bisaya Conference. Bisaya Parang conference. gano'n. Oo. Oo. Ano na nila mother tongue nila to eh. Mother tongue na to, kumbaga wala silang rason para hindi tumodo rito. Magmimista muna ako. Mista. Okay. Si idol ko siya sa pag-rap sa sa Bisaya. Okay. Kahit di mo naintindihan. Good point. Sige. Valid naman. Okay. So, isang AC, isang Mista. Boss kick. So, ibig sabihin, kasi sabi ni Boss Odang, magaling siya magsulat sa mga kanta. Tama. Di ba? So, pinapakinggan pa rin ni Boss Odang. So, ibig sabihin maganda yung mga sulat niya. Kahit hindi naiintindihan, kinakagat pa rin. Tama ba, di ba? Oh, base. Oh. Oh, base kay Boss Oda. Oo. Ngayon, kasi hindi ko, debut niya, di ba, sa Flip Top? Hindi. Umaban na siya dati sa Google. Naka-battle na rin siya. Sa MP3 ata. Sa MP3 ba? Parang Bisaya battles din yata kadalasan. Sino ba si AC? O si ano? Si Mista. Wait lang. Check Kilala, natin ha. kilala niya si Zendlook eh. Sa Bisaya eh. Tagalog yun, Sendok ba? Tagalog Conference. Hindi, Bisaya yun. Hindi, si Krega. Bisaya. Krega, tinalo niya. Alam ko si Krega. Sa Flip Bisaya Top? Conference. Oh. Oh? Tapos si Zendlook din. Bisaya Conference din to. Bisaya Battle. Larry Del. Moron ano nga siya eh. Moron Bisaya battle. Meron din English. Pero wala pa atang literal na Tagalog. Wala. Wala Tagalog. Actually, nung tinry ko siyang kausapin, di ba, pag nagpupunta sila, may times na nanonood sila ng live. Parang, yun nga, inaantay din niya siguro na dito siya ilaban sa Manila. Pero parang feeling ko, hindi ko sure kung hirap siya na mag-state Tagalog. Kasi nag-i-English din siya eh. So, yun. Feeling ko naman, kaya din naman siguro. Pero, hindi ko lang sure. Hindi ako 100%. Ano ikaw, boss? Maging katulad ni maging katulad ni Didel. Pwede, di ba? Pwede. Pwede. On muna ako dito. Kasi hindi ko pa napapakinggan ko magaling naririnig ko sa ibang tao magaling siya pero hindi ko pa totally Manood. nakikita yung napapanood, hindi ko pa siya napapanood ng live at Ng saka hindi ko pa siyempre Bisaya, siyempre tayo naman di natin maintindihan. Ay buti si AC medyo kahit Bisaya siya, gamay niya na yung Tagalog, di ba? Saka yung last performance niya Solid. malakas. Sobrang solid to. Solid. So kung ako dito, mag-on muna ako. AC, mga siguro 60-40. 60-40. Okay. So, 60-40. ano eh? Okay. So, kasi sila, parehas silang left field. Parehas sila ng style. So, left field din sila magsulat. Feeling ko, ang lamang lang dito sa performance-wise, mas klaro or yung accent, hindi sobrang heavy ng accent ni Mr. Lefty. Kasi diba maganda rin siya mag-deliver ng English, ganyan. And based dun sa mga napanood ko dati, nga, laban kay Krega, kay Zendlook, mabigat din siya sumulat talaga. May subtitle ba yon?
Meron, alam ko Meron, yan. meron. Meron yun. Mas, witty rin siya sumulat eh. Actually. Presence-wise, may ano din siya, may tindig din siya. Talagang kaya niya rin ng sariling pasensya niya. No? Kay Article Clifted naman, sobrang, likewise din, last performance, sobrang solid, Tagalog, ganyan. Pero kung dahil nga Bisaya battle to, tingin ko mas magle-level up pa yung mga sulat nila eh. Kasi ganito yan eh. Ang mahirap kasi sa Bisaya, ako kasi nakakaintindi ako kasi Bisaya ako. Nakakaintindi ako. Pero kasi, depende pa yan. Yeah, shoutout sa mga yawa. Pero yun, depende pa rin kasi sa kung paano nila gagamitin. Kasi pwede kasing maging tatlo yung meaning, ganyan, dumami. Depende kung paano nila gagamitin. Saka yung mga laro nila sa mga sobrang yun yung medyo napaka-critical nun sa mga ganyang klase ng laban. Pero sa akin Mr. Lefty. Sinabi na yun ni Con, di ba? Yung isang word ng Bisaya pwedeng maging tatlo yung meaning. Actually, totoo naman yun. Maraming, ganun sa Bisaya kasi depende sa kung paano mo siya gagamitin sa isang sentence. So, pwedeng ganito yung ibig sabihin niya, pwedeng... Real ba nagsabi nun? Si? Yung letter, gano'n. Yun, di ba? So, pero dito tingin ko, mas... Guys, kasi sa performance ni Article Clifted, paangat din siya eh. Mula nung nag-debut siya, parang palakas ang palakas eh. So, tingin ko mas lakas pa siya dito sa laban na to, lalo na mother tongue nila, crowd-wise, wala siyang iisipin, kumbaga pabigatan siya ng sulat, no. Si Mr. Lefty kasi napahinga, medyo mahaba-haba rin yung pahinga niya. Parang last laban niya gubat din. So, alam mo yun, experience-wise feeling ko mas marami na sa Article Clifted. So, para sa akin sa matchup na to, mas bibigay ko rin to kay Article Clifted. Easy. So, lahat tayo easy, no. Okay. Eto na. Ito na naman tayo. Jonas versus Ban. Dan. Jonas. Ano bang last Jonas? Kay Cruz? Oo, kay Cruz. Okay. Kay Cruz. So, mahaba rin kumbaga, parang mahaba rin na pahinga si Jonas. Same Hindi si MP3. MP3. Nung MP3. Second side 15. Second side. Second side. Tapos, si Ban, same din, di ba? Second side din. Second side din. Kay Ban. Kay naman siya? Si Zaki. So, tama ba? Ito, home court advantage na naman ni Ban. Matik, di ba? Ito na naman yun eh. Pero, syempre, kilala naman natin si Jonas eh. Jonas na yan eh. Kikain ko yun yan si Ban eh. Pero, syempre, hindi natin pwedeng yung nagawa ni Ban kay Krypton eh. Diba? Kay Krypton, tsaka kay Zaki. Si Zaki naman, din eh. Malakas din yung maganda rin yung laban nila. Pero medyo one-sided lang talaga siya. Nasabayan ni Ban si Krypton sa department. Natalo pa niya, di ba? Yun lang. So, dito sa laban na to, kung makukuha ni Jonas yung crowd, malamang to. Jonas to. Jonas to. Tobo Sodang. Hello, narinig ba ako? Yes. Hindi ka narinig. Sumagot kami eh. Hindi ka namin narinig. May trauma na kasi ako sa Ripley versus Ban eh. Kung didikit yung laban, makuha yan ni Ban. Hindi pwedeng dumikit si Jonas dyan. Hindi, pwede yan. Basta wag mo lang si MP3. Tsaka si Kila. Diba? Si MP3, bawal mag-shemit. Diba, Basix? Diba? May laban si Jonas kasi sumasayaw yun si Jonas dancer yun eh. Yun. Sumasayaw din si Con na. Si Ban. Kumbaga marami silang pagkakaparehas na budots ba to? Pero syempre, kung jokes, yung performance level ng jokes ni Jonas, talagang top tier yan, top tier.
Kung kayang sabay ni Van yun, mas okay. Pero kung jokes talaga, Jonas tayo. Jonas din ako dyan. Jonas. Kaboski. Pero kung dikit yung laban, alam mo na, ban yun. Ganun. Okay. Meron silang joke. Yung mga Yes, technicals din sila, di ba? meron. Sumasayaw din sila. Ngayon, ang problema na lang kung paano i-accept ng crowd. Di ba, syempre, home court advantage. Ni Van. Di ba? O, kahit magbitaw-bitaw si Idol Jonas doon, kung, Kung medyo hindi tatanggapin. di ba, parang mababaw to. Tatawa ba kami? Magre-react ba kami? Parang ganun ba? So, medyo, malay mo, ma-disappoint. Kilala mo naman si Idol Van na ang hilig mangulit, di ba? Makulit na si Idol Jonas. Makulit. Makulit si Kon, di ba? Ulit. Tumasayaw pa. Oo, sumasayaw pa. Hmm. Oh, sakit sa ulo ah. Parehas na Di pa tayo manonood ng live nyo, masakit na ulo natin. Oo. Kasi nung last laban ni Idol Jonas, parang nakulangan ako eh. Pero panalo siya, di ba? Parang hindi siya nagtodo. Sakto lang din yung nun. Kaya feeling ko parang medyo siya dun sa mga personals niya, ni MP3. Nauga. Oo, parang feeling ko ganun. Sa akin lang naman yun, feeling ko lang. Kasi paano ko nasabing medyo parang maapektuhan siya. Parang yung mga rebat niya kasi parang alam mo hindi pinag-isipan. Parang pinilit lang, ganun. Parang pinilit lang yung rebat. Basta ma-rebat lang. Hello! Yun Odang yung- Junior! Yun yung feeling ko doon. So, Boss Cakes, nakapag-decide ka na. Sige, ikaw na ako. Idol Jonas ako. 51-49. Putang ina, grabe, sobrang dikit daw. Aray ko po. Okay, so Jonas versus Van. Yun nga, tama naman mga magagandang points yung mga sinabi nyo. Ang tingin ko na lang, kasi yung pagbabasihan ko din dito, parang, let's say yung Zendok Jonas, diba? Parang kung ganong performance si Jonas, na yung pang-uulol niya na in a way, kasi malakas si Zendok nun. Laban nila. Pero parang alam mo yun na nababaliktad niya kasi dahil nga parang ginagago niya ng si Jonas. 3-2? Dikit yon. Pero yon ang kasi, ito naman kasi yun nga, yung sabi nga ni Boss Odang, hindi kasi pwedeng dumikit si Jonas kasi history-wise, pag dumikit ka talaga lalo na sa pwedeng either way judge's preference. Paano kung di ba, let's say siguro tingin ko naman hindi naman mas maraming MC na Bisaya na nandun, kumbaga mas marami pa ring Luzon. So pero yun nga ang kasi para sa akin hindi ito para baliwalain din ni Jonas na hindi siya totoo rin dito. Lalo na alam ko wala pang talo si Jonas sa gubat eh. Parang alam ko wala pa siyang talo sa gubat base lang sa mga previous na alam ko wala pa siyang talo sa gubat. So hindi na to bagong crowd kay Jonas in a way. So feeling ko naman hindi siya mahihirapan din na makuha yung crowd Pero yun, siguro kung magle-level up kasi yun nga, tama din naman yun yung kay MP3, hindi siya ganun, para sa akin hindi siya ganun kalakas. Mas malakas pa Jonas dun sa mga ng battle niya. So tingin ko na lang hindi dapat mas mahigitan niya yung performance na yun kasi tingin ko si Van medyo may mga panggulat din to na mga suntok na angles, yung mga unpredictable din kasi mga angles na nahuhugot minsan tsaka pag sumolid naman may personals din siya na swak tapos may mga rebat din siya. May rebat din siya na mismo. Siguro kung sa rebuttal wise, mas lamang si Van kasi si Jonas, ang rebat niya puro lang din naman May pumapasok, may hindi. Kumbaga 50-50. Si Van kasi pag pumasok yung rebuttals niya, solid din. Pwede rin yung
puro one-liner rebat yan eh. Oo, Eh, one-liner. So, sakit sa ulo niya nito. Ban kasi hindi mo pwedeng baliwalain si Ban eh. Dito, Okay hindi mo din. talaga pwedeng i-count out si Ban dito kasi ano rin siya, galing din siya sa panalo, parehas silang galing sa panalo ng second side. So, Okay. kailangan mas higitan nila yung mga performance nila nung laban na yun. Plus, siguro nga advantage lang yun again kay Ban sa lugar niya. Home court siya. Home court lang. Pero si Jonas, walang home court kay Jonas kasi kahit nga yung kay Castillo, di ba? Hmm. Di ba? Yun lang, kay Castillo na lang. Gubat Laban din niya yan, ni Castillo, sobrang bodywag din si dun eh. Mas simpleng banatan na panggago lang. So, kung magiging classic Jonas to, Jonas ako dito. Tingin ko kaya niyong basagin kasi si Ban dito kahit na tumodo siya. Kasi yung Zendlock tumodo, nabasag eh. Diba? Yun na lang yung pagiging basehan ko doon. Pero para sa akin, ko dito, slight ko dito kay Jonas. So yun, ang majority, Jonas. Okay. So, ito na. Ito pala yung boss kicks yung kagabi narinig ko. Lip Cram versus St. Ice. Tangin na, gubat pala yun. Nakala ko ibang event. Eto na. Okay, Chan. Makamot ka na dyan wala pa nga. Ito eh. Ano? Pero yun nga, based sa hindi ko rin last performance ni Liptram kasi nung diba? Sige, bago ka bigyan ka namin ng insight kagabi. Sige. So kagabi alter ego siya si Don Joaquin. Hmm. So actually walang hindi nga siya masyado. Actually hindi siya yung clip. Sa bagay alter ego nga niya eh. Pero ganun. siya experiment siya noon. So more on freestyle pa din naman pero pa rin may mga jokes ganyan. Kumbaga may team kasi laban nila pero kung sumahin mo, let's say sabihin nating magandang laban ni Lipcram na solid. Ni GL yung para sa akin GL ba? Liptram ba? Oo, Lipcram, laban ni Lipcram. GL. Yun ba yung tingin kong parang malakas na bukod doon wala na ba? Or Siguro yung kay M-Site. ay hindi, tama, M-Site yung finals. Yung finals. Siguro dito sa laban kay Liptram tsaka St. Ice kasi based naman doon sa laban ni St. Ice kay M-Site. Parang parang angle wise yung yung ni St. Ice doon eh. Ang dami niyang angles eh. Sa lahat si M-Site doon eh. Sa sa nakuha niyang Pero si Liptram kasi ganun din. Parang ganun din yung bukod sa line marking, yun din yung parang ni Liptram, parang angle wise din siya. Kaya pagkalaban mo si Lip, mahanapan ka ng butas. Okay, mismo. Kaya feeling ko labanan ng angle wise parehas to eh. Pero syempre wag natin baliwalain yung freestyle ni St. Ice kasi kahit saan pwede niyang ipasok yun eh. Kung mamaya konting hiyaw lang, ganto ganyan kasi St. Ice, diba yung huling laban niya, yung kay M-Site mismo, parang kung sa akin lang, base lang naman sa akin parang feeling ko medyo pasok lahat nung napiling angle niya ni St. Ice dun eh. Lahat eh. Tapos kay Lipcram naman, syempre hindi natin pwedeng baliwalain yung line marking yan. Tsak meron siyang makukuha dyan. Isa rin yun sa niya. Tsaka si Lipcram ma-angles din talaga eh. Yun yung tingin kong yan, pagandahan ng angles yan eh. Pero yun yung nakakatakot kasi kay St. Ice, yung freestyle niya talaga. Yung kung saan pwede nyo ipasok lahat yun eh. Mamaya mayroon lang tumunog ng konti yan, na niya agad eh. Freestyle. Di ba nakakatakot? Pero biro lang talaga. Diba, yung mga ganong ni St. Ice, mamaya may konti, may makita lang sa gilid yan, freestyle na agad. Mga ganun, may papasok pa. Di ba? So, Lipcram naman based sa last performance niya ng isa buhay. Parang ayun niya, medyo pero hindi naman kasi natin hindi naman kasi natin hindi siya tumodo. Hindi naman natin maanong lazy writing yun kasi bakit? Siyempre, ikaw ba naman ilang laban mo pag isa buhay ka, 4 yun eh. 'Di ba? 4 na battles yun. Naubusan ka rin naman eh. Mauubusan. Writer's block yun. Normal yun. Kumbaga, siguro mahaba-haba naman natin yung naging pahinga niya o baka mamaya pagkalawang din yung laban niya dun sa Motos kahapon. Marami din siyang pagkalawang kasi yung kay Chula, di ba? Napanood yun kay Chula 1 hour, dun siya nagsimulang
yun, commendable din yung sleep cram doon kasi given na ano yun, burol ng airpods niya. Tangina. Hindi namin actually ako expected ko na kahit di siya pumunta, okay lang, understandable, pero lumapag siya doon tapos solid yung performance. So sobrang commendable doon ni Kuya Lip. So yun, shoutout si Kuya Lip Cram. So solid. Tsaka kagabi, tingin ko naman nag-experiment din siya kagabi. So ewan ko kung pwede rin i-angle sa kanya kung may makapagbulong man kung anong nangyari. Pero Tsaka feeling ko rin kasi since 'di ba natalo ni Saint ICM site, so baka parang DG, revenge. Revenge, Parang no? ganun. Revenge. Ah, Pwede, no? parang ganun. Revenge pero sa side ni Lipcram, parang ganun. Tama. Pero hirap nito. Makati sa ulo to eh. Makati. Saint Ice kasi alam ko winning streak din siya eh. Winning streak siya. Winning streak din siya eh. Siguro past performance siguro lean towards ako Saint Ice. Saint Ice. Okay. Odang. Ano kasi yan? Ang akong nakikita ko diyan. Trinay ni Lipcram imimik si Saint Ice. Naalala niyo yung laban na kay Kera. Yung freestyle yung nagsabi. Sabi. Tapos nakikita mo kabisado. So doon pa lang sa tingin ko na-inspire si Lipcram doon. Tsaka nung huling best performance niya kailan ba? Parang kay GL pa rin talaga yung pinaka best niya na performance. Yes, Marami siyang element doon, may comedy niya, di ba? Oo, solid yun. Halos handang-handa siya kay AGL. Hindi rin nagigil siya doon. Hindi ganun yung lumabas nung kalaban niya si Katana. Kaya nag-overtime lang talaga. Masyadong flat din. So, sa momentum, mas lamang si Saint Ice doon. Momentum. Tsaka mas tumatalino yung patalino magbutas si Saint Ice. Saint Ice eh. Parang angle wise talaga rin siya eh. Pabor din sa kanya. Isa rin yun sa mga improvement niya nung huling laban na nakita ko sa kanya kaya kahit bukod sa freestyle. Kanya yung Milip ng angle. Ganda ng niya, ng angles niya. Ako sa tingin ko Saint Ice. Saint Ice. Okay. Ghosty. Siya na lang. Sakit na nga yung ulo ko kanina eh. Sumakit pa lalo ngayon. Pusang gala. Shoutout pala kay Kwan. Kay Idol Saint Ice yan, kabrad yan. So, salute Aros po. kay Utol Jason Di Mayuga. Yeah. Tropa din yan, tropa. Shoutout. Congrats kagabi kay Idol Lipcram sa solid na panalo kagabi. Shoutout sa Motos. Walang panalo doon, promo yun. Pero maganda yung Kwan. Panalo tayong lahat doon. O yun nga. Diba? Pero promo battle. Diba? Moto, ingani. Sorry. Okay. Shoutout sa Moto at kay Idol MZ, yo. Thank you. Shoutout kay MZ sa Motos Battle League. No? Kagabi sobrang solid. Shoutout na rin natin FRBL, yan. Laglagan Rap Battle League. Yeah. Shoutout sa mga underground leagues. Underground. Yan. Laglagan, FRBL, Rap Lines, Kuwagaguhan, Siren, Pulo. syempre. Pulo. Bargain. Insane Battles. Insane yan. Battle League. Shoutout kay Vincent. Sobrang solid na laban din kagabi. Grabe. Shoutout. Sa Meron bargain din. Bargain din. Bargain, yeah. Yung Bargain. Bargain. Kay shoutout kay Lucinio natin, no. Little Jokes Clothing, syempre. Yeah. Pero masakit yung ulo ko. Kanino? Kaya pa? Yung Kaya? mababa. Pangalang sa Ingleways. Sa Ingleways parehas ng dalawa. Talagang dikdikan eh. Ito magandang matchup talaga. Pwede nga kwanto, pwede nga main event eh. Actually, pwede. Agree ako dun. Oo, sandali.
kung magbabase lang tayo sa last performance kay Saint Ice. Pero pag kuwan kasi sa legacy, may legacy naman si Idol Saint Ice eh. Pero sa more on nakaabot ng finalist, Ang isa Diba? twice na. dalawang beses. Dalawang beses. Oh, Dalawang beses na. So, pwedeng angle din yun. No? Oo. Pwedeng i-selfie yan. Yes, selfie bar. Oo, sanggala. Pero si Idol Saint Ice, isang beses pa lang sumasali, di ba? Isa pa lang. Nalaglag siya ng Ulan. Ay, nang ano. Hindi, Nang... round 2. Round 2. Hindi, semis. Kasi nalo siya kay Jonas, nalo siya kay Zaki. Doon siya natalo sa semis. Kay Katana. Aray ko. Kanino? Wala kompleto si Ricardos kasi itong dalawa eh. Wala akong tulak kabigin eh. May Okay. freestyle parehas. May Oo, angle wise parehas. Angle-wise, parehas. Presence parehas. Meron din. Oo, sanggala. Walang underdog dito eh. Puro Wala. veteran eh. Oo. Wala. Kay Boss Christian, kay Idol Saint Ice, tama. Saint Ice. Si Odang Saint Ice. Nakabase ako dun sa ano, nakabase ako dun Saint sa Ice din. pastor. Oh, fuck. Pwede naman magsalita ng masama dito, di ba? Oo, walang problema yan. Kusang tunalbo. Pusa, kanino? Oh, ganun ulit. 51-49. Kanino? Idol Lip. Idol Lip. Lip. Okay, ako naman. Yeah. So, ito, actually sobrang ganda rin ng matchup ito. Sobrang, para sa akin, pwede ito magtabla in a way. Dikit Oh, laban. kung pwede lang magtabla. Kung pwede lang magtabla. Oo. Pero sobrang dikit nito. Pero alalahanin natin na si Kuya Lip, si Lip Cram, iba rin siya kapag ang kalaban niya parang nasa momentum. Tulad kay GL. Yan. Yun na nga mismo. Iba Okay. kumbaga nasa kanya underdog effect eh. May underdog effect siya in a way kapag kalaban niya nasa momentum na for winning streak. So siya yung laging pambali ng mga winning streak eh. Siya Yun yung legacy ni bumabasag ng Kuya ano. Lip Cram. So May feeling bumabasag ko ng mga ano, siya yung mababasag ng mga expectation. Mahindi siya bumasa ng expectation ng mga fans, no? So, para sa akin, kung ganun yung magiging mindset niya, like siya yung kanya-kanya rin basagin si Saint Ice talaga in a way. Pero pagandahan kasi talaga ng angles yan eh. Pwede nga silang dito eh, kumbaga nasa placement ng rounds nila kung paano nila i-debunk or yung bawat nila, no? totoo na Kasi yung bawat ano. feeling ko magiging basehan dito or magiging pinakadikit dito round 1. Kasi feeling ko dun babasagan ng style yan eh. Tono yan. Oo, kasi pag doon pa lang sa round 1, nabasag na nila parehas yung mga taka na magiging pokpokan na yung mga susunod na round doon. Kumbaga, pwedeng may mga hindi na maging effective, pwede nang may maging may mag-flop. Pag na-dish yung isa. Freestyle wise, parehas sila may freestyle wise pero mas mabigat mag-freestyle si Saint Ice. Ay, mismo. Kaya nung nakaraan, di ba? Oo, kasi kay Kuya Lip naman, may mabibigat siyang freestyle pero hindi ganun ka consistent eh. Minsan may mga freestyle siya na or rebat siya na parang pinilit lang din, ganyan, parang may ano lang. Pero si Saint Ice kasi wala siyang rebat na or freestyle na pinipilit eh. Laging pulido, on point. So, dun siya lalamang ng bahagya para sa akin, no. Pero yun nga, gaya nga na sinabi ko sa inyo, mahilig bumasag ng expectations sa si Kuya Lip. Kaya hindi natin alam kung ano yung preparation niya ngayon, no. Lalo na may laban siya kagabi. So, tingin ko naman hindi niya pinaghandaan masyado tong si Paldog. So, kaya nakapokus siya dun kay Saint Ice. Siyempre, pagbabalik niya rin to, parang isang taon din siya nawala dahil last laban niya, isa buhay pa. Yung finals, 'di ba? Ahon. So, almost ilang buwan din siya pahinga. Hindi na to magiging pagkalawan para sa akin kasi ilang beses sa underground lumagari din eh.
Kaya feeling ko magiging dikdikan talaga to. Pero para sa akin, bibigay ko rin to kay Lip. May ano lang ako, doon sa point na pwede niya kasing, ayun, pangbasag siya ng mga winning streak eh, para sa akin eh. Yun yung ano eh. Sa kwanto magkakatalo? Sa toss coin. Toss coin to. Oh, Sino toss mauna? coin to kung sino mauna. So yun, tayo na first time no, 50-50. Puta, dalawang Saint Ice, dalawang lip cram. Okay. So magandang mashup to. Eto na tayo. So pumunta na tayo guys sa main event. Eto pukpukan to, parehas isa buhay champion ulit no. Katana versus J Black. Chan, go. Nako. Na versus J Black. Siguro may pointers lang ako na napuna ni Pistol nun dati. Dahil sabi niya naging kalaban na nga daw niya si J Black. Siguro si J Black daw kasi more on angle wise na rapper. So sa tingin ko naman kasi parang wala siya masyadong maya angle kay Katana. Yun yung tingin ko. Parang feeling ko napakahirap anggelan ni Katana. Masyado. Parang malalaro mo lang siguro yung pangalan ni Katana, pero parang sa angle kasi wala pa masyado eh. Dahil nga hindi masyadong pabaya si Katana sa mga battles niya, undefeated, di ba? So, kumbaga parang feeling ko parang yung underdog effect na kay J Black dito, kahit sabihin mo ano niya to, home court niya to. So, yun nga, Katana hindi natin pwedeng baliwalain dahil ayun nga, isa rin sa strengths ni Katana yung based dun sa napanood ko rin kila Jonas. Madali niyang nasasabi dun sa mga crowd yung gusto niya sabihin. Hindi yung sobrang complicated tapos nakakatawa pa. Ganun si Katana kasi. Pero kay J Black kasi may comedy way din siya, pero J Black kasi sabi nga based nga rin sa pagkakaintindi ko kay J Black. Rin talaga, angle wise din talaga siya. So ngayon kung wala siyang mapipiga kay Katana na angle, tingin ko hindi siya magiging effective. Yun yung nagiging yun yung nakikita ko. So sa akin, nag-lean towards ako dyan kay Katana. Ito. Katana. Alright. So, Boss Odang. Ako hindi ko alam eh, pero rooting ako kay kay J Black eh. Parang redemption niya to, no? Kasi, di ba, last performance niya, medyo flop. Oo tinalo siya ni, di ba? Ila yung sakit niya. Slack. Slack. Pero galing niya nung laban niya kay Cripply. Para sa kanya nga yun. Sa tingin ko sa kanya yun. Sa accent ba? Oo, sa accent. Oo, sa accent. Hindi ko siya napapanood, pero yung may manakita na rin ako, Chris. Iba rin yung gigil ni J Black. So, feeling ko magiging redemption niya. So, tingin mo, kanino ka? Sa sulat, Katana. Pero sa paggawa ng paggamit ng isang angle, tas nagagatasan niya ng si J J Black. Black. J Black. Doon siya magaling, doon siya delikado. Angle wise eh. Angle mo. Oo. Nasa Cebu ka pa. Pistol, di ba? Idol Pistol. Mo ganda na pagka-diffuse niya doon, oh. Oo, diffuse. Na-angle din siya dun eh. Sunod-sunod yung angle niya ron eh. Napakagat niya yung tao dun sa mga angles niya. Ayun. Diffuse si Pistol. Tapos yung ginawa niya kay di ba? Kay Beatroom. Yeah. Personalis. Yan ang angles niya. Binutasan ng pagiging ampon eh. Yun nga lang, ang hirap butasan ni Katana. Oo, kasi nga parang sa akin sobrang perfect kasi nung ni Katana, form ni Katana ngayon. Perfect ng buhok ni Idol. Kasi may opportunity na mambutas si Katana ngayon. Yun lang. Katana. Okay, so dalawa ng Katana, no? Boss Kicks. Wala na. Pakati. Aray Ang ko. kati. Parehas sa buhay, champ. Yeah. Si Idol J Black is champion siya ng 2021. Yeah.
pandemic. Yung sa Batangas. Kalaban niya si Nagkasabay. Goryo. Nagkasabay yung 2020 tsaka 2021. Oh, Goryo yung talos ng kalaban niya sa finals. Di ba nagtuto din doon si Kwan? Sa Idol Goryo? Oh, todo rin. Malakas- Malakas din si Goryo. Sobra. Tapos si Idol Katana naman, kalaban niya si Idol Leaf na parang hindi nagseryoso. Tama. Yeah, actually yun yung magiging feeling ko doon magiging angle eh. Kung mag-flex sila ng kasi pareha sila isa buhay champion, pwede na i-flex parehas kung paano sila nalo. So mas lalamang talaga si Oo. J-Block doon. Kung sino yung tinalo nila. Oo. Diba? Fuck. Oh shit. Pero si Katana kasi, syempre undefeated. Oo, undefeated din. Yun din pinanghahawakan niya eh. Tsaka Hindi ano, naman siya- ang mga tinalo recently ni Katana puro isa buhay champion. Si Invictus yung pinakahuli. Oo. Which is sobrang solid din ng performance ni Invictus doon. Hindi siya walang kalat yun. Talagang ano yung classic Invictus din yun. Hindi biro yung laban na yun ha. Ang hirap din i-judge ng laban na yun. Feeling ko lang ha. Puting ako kay Invictus nun eh. Actually, Invictus ako noon kasi mas naiintindihan kasi natin sa harapan yung mas nananam natin yung ini-spit nila kasi pero pagdating kasi sa likod kasi kaya hindi na-appreciate ng crowd. Siguro dahil sa Mic pacing din o may sa Ah. sound ganyan. Di natin masabi pero yun nga dahil judges preference pa rin. Hindi ko matanda sino mga nag-judge pero alam ko may bumot 4-1 yun eh kay Katana. 3-2 yata yun, may himabol na isa. Nagbago ba? Hindi ba nag-3? Di ba nag 4-1 3-2? Alam ko 3-2 yun. So, go boss Kingsting. May bago. Last na to, pwede tayo matulog. Wala akong pagod na yung utak ko nila. Gaibla. 51-49 ulit. Yeah, Idol J Black. J Black. Okay po, ito na naman tayo. Tiebreaker na naman ako. De, pero yun nga, nabanggit ko na rin ng naman, last mga recent na tinalo ni Katana ngayon is target niya puro mga isa buhay champion. So meron siyang gustong patunayan. And based naman sa mga previous performance din niya, may mga pagkakaparehas pero at the same time may level up eh. Kasi like, given na yung style niya na mag slow burn siya, sabay joke, sabay biglang mag-aggressive na yung ganong style niya. Feeling ko kung magagatasan ni J Black ng maayos yung ayun yung style marking ganon. Kung magagatas niya na maayos yun, pwede niya makuha yung laban. Kasi wala naman siya ma-angle sa sulat kasi wala siyang ma-angle kay Katana para sa akin. Ang ma-angle niya lang either yung cadence, yung style. Tulad nung ginawa niya kay Pistol na pang-diffuse niya, 'di ba? Parang after nung na-diffuse niya, hindi naging effective si Pistol. So, again, katulad nga nung kay Lip Ram tsaka kay Saint Ice. Depende na lang yan kung sa round 1 nila kung magkanya-kanyang diffuse ba sila or alam mo 'yun. Kasi Take note kasi ganun din ginawa ni Ganun din ginawa ni Katana kay Invictus eh. oo, 'di ba? Kaso sa third round niya nilagay. Yun nga, third Third round round niya yan. nilagay. Kaso nga lang, ang nangyari, yun kasi yung para sa kapag third round mo nilalagay yung pang-diffuse mo, wala, hindi na rin siya mag-make sense kasi hindi na mag-spit yung kalaban eh. Kumbaga, either, na lang, unless ikaw yung maunang bumanat. Pero kung halimbawang sa round 1 mo pa lang siya nilagay, sobrang na yun eh. Yung round 1 to 3 nun, parang medyo, questionable na kung kakagatin pa ng tao kasi ma-diffuse mo na eh. 'Di ba? Yun yung para sa akin na yung napapansin ko sa kanila, like pag nagdi-diffuse sila ng kalaban nila, minsan nasa third round, which is hindi na siya gaano nagpe-pay off kasi nakapag-split na ng unang dalawang round eh. Sabihin natin, Nakita na Oo, yung first and second niya. oo, nakita na yung first and second, narinig na. So ngayon, kung diffuse siya ng third round, wala na, isang round na lang yung mababaliw, wala. Unlike kung round 1 pa lang, diffuse mo na, di yung buong Parang pyesa niya, nangyari wala kay na, Diddle. basag na, di ba? Tapos lalo kung Ano nangyari kay Diddle kakagatin Steven? pa ni Yun. Kakagatin Diddle pa ni- Steven, ganun. Diba? Parang round 3 ni Diddle yun eh, yung dinifuse niya yung style ni Steven. Kaso wala na. Late na. Hindi niya na. Kapag may mga tao. Nakapag-react na, o diba? Kumbaga yun yung sinasabi ko na. Kaya feeling ko na lang ang laban na to sa sa kung paano nila
i-atakihin yung per round sila, yung placements, kung angle-wise. Angle-wise, magaling si Katana bumutas dyan, sa totoo lang. Isa rin yan sa mga malulupit ng angles na hindi gas-gas eh. Kaya yun yung maganda sa kanya. Yun yung level up niya na bago lagi yung mga naihain niya na angles. Yun nga, yung sinasabi ko na magaling siya magpaintindi ng Oo. mga bagong angles. Then performance-wise, si Katana, consistent siya ngayon. Laging paangat. Si J-Block kasi, up, low, Wait lang, up. first out naman May up ako, siya bilang babagsak, sabay tataas bilang babagsak. Kumbaga hindi siya consistent. Kasi nung nag-pitrom siya nun, walang iya siya nun, di ba? Oo, tapos Yung pagbalik niya gamitin ng siya, ang baba Ang ng kay Slack 1. kay Slack 1 ang baba. So, alam mo yun, consistent wise, mas lamang talaga sa akin si Katana. And sa sulat kasi pwede Yun. sila magpantay eh. Kasi galing siya sa low eh. So mag-up siya ngayon. Oh, so yun, isa pa yun, pwede siyang Dapat. umangat ngayon. So kung ganun yung trend niya na up down. So pwedeng dito siya babawi ngayon kasi pressure din to sa kanya kasi again, questionable yung pagiging isa buhay champion niya eh. 'Di ba? Kumbaga yun yung mga angle sa kanya na questionable. Oo, so ngayon kailangan niya na naman i-defend yung angle na yun. So in a way na bago naman. So kung paano niya ngayon i-defend or gagawan ng pang-depensa niya, no. So yun, tangina nagahibla ito, ang hirap din. nung nakita ko na to, parang sabi ko, tangina, parang ang hirap din ng na to. Wag lang sana talaga wala, ang ko lang dito talaga malinis sa performance eh. Kasi pag malinis sa performance parehas, ang hirap. Pero kung alam mo na, matik na yun. So, pero yun, siguro gahibla lang ako din dito. Galing sa talo si Jay Black. Tangina, malakas na pag. So yun, ang yun ang pagbabasihan ko. So medyo babawi siya rito, totoo rin siya dito tingin ko. So para sa akin, bibigay ko to kay Jay Black din. Tangina, tabla na naman ng tabla yung dalawang main event tapos 2-2. So yun, again, recap ko lang 2-2 ulit, Katana Jay Black, no. So bago tayo recap ko lang muna ulit. So Jandelo versus Heinz Kill. So kay Jandelo tayo, malinaw. Pen, Pluma, tsaka Reel. Kay tayo, di ba? Pen? Reel. Reel. Sorry, Reel. ako rin. Vicente versus Nadnad, Vicente. Hindi. Shaboy, Ibar. Shaboy. Ibar ako. Shaboy, majority Shaboy. No? Ibar ako. Okay. Yun, 3-1. 3-1. Mr. Lefty and Article Clifted. Easy. All the way. Easy all the way tayo dito. And then Jonas Ban. Jonas. Tas yung dalawang main event, Flip from Saint Ice 2-2. Katana J Black 2-2. No? So, ayun, meron pa ba kayong gustong idagdag or anything? Bago tayo mag-end. Yung natin, yung damit natin. Anong damit natin? Ay, yung pala, yung meron tayo, nakausap ko na pala si Papa Sherwin ng Black Manila and SD Printing. So, shoutouts kay Papa Sherwin, no? So, kung sakasakali man na magkaroon tayo ng panibagong design for Ahon, is sa kanya na tayo magpapaprint. Ang papagawa ng shirt. So, yun. Okay lang ba sa'yo? Sa Black Manila. Okay lang ba kay Boss Bergie? Okay lang. Hindi, shoutouts kay Direct Bergie. Pero yun nga, nakausap ko kasi kagabi si Papa Sherwin. So, tignan lang natin. Kasi kumbaga mag-experiment pa rin naman tayo. Pwede naman natin lang i-check isa-isa eh. Hindi naman to parang commitment na porque doon tayo nagpagawa, doon na tayo. Kumbaga pwede natin sila isa-isahin. Kada brand, di ba? Gumagawa din sila ng cup, di ba? Yung cup, tatanong ko yan. Itatanong ko muna kung kaya nila yung printed. Pero sa for now, yung t-shirt muna natin, yung secure natin kagabi na nag-usap kami. So, mag-PM na lang kami kapag may design na si Boss Odang. Send ko na lang sa kanya. Then, tsaka ko natin pag-usapan kung magkano. Pero binigyan niya sa akin yung price. Ayoko na disclose. Baka mamaya may makanood dito na sa atin na lang yun. I-discuss ko na lang sa inyo sa GC. Pero, yun. Ito na lang kaya. PM nila si Kwan. Yun lang. Okay, design natin. Anything else? May gusto pa ba kayong i-shoutout, si Dagdag? Shoutout dun sa mga hindi nakapasok na members. Pero para sa akin, parang okay na pag apat tayo, pag ang dami natin, feeling ko, ilang oras tayo mag-prediction dito. Oo. Apat. Okay na siguro muna yung apat, parang hirap i-manage kapag sobrang dami. Kasi yung natin, parang kakain tayo ng Pero anyway, shoutouts syempre sa The Frontmen, no? Sa mga tropa natin na
And, Frontman dyan, meron sana- sa Boys at the Back. Yan, syempre Yes. sa Boys at the Back, yun, mga solid din yan. Charot sa inyo, Sama- mga utol. Boss Marnie, kahapon. Si? Boss Marnie. Yan, si Boss Marnie, syempre ng Boys at the Back yan. Tangina, solid yan, pat mapa-underground league din, syempre. Lagi natin kasama yan sa events, no? And, Okay. yun. Boss at the Shoutout nga pala kay Ed. Di pa natin Ay, shoutout sa anak ni Boss Odang. Susunod na Odang ba yan? Malapit niyan. Malapit niyan. Odang Junior. Pwede na. Pwede ka na Pwede ka na mag-drawing. Sabi, Lupit ko kaya gusto niyo. Hindi, siguro sinukatan mo yung ulo niya ng mangkok na. Saka mo ginupit. Gupitan ko kayo. ang lupit talaga ni Odang. Kaya nga pan-drawing ka talaga eh. Iba ka talaga. May talent ka talaga. May talent ka talaga sa pag-drawing. Ayusin mo naman. Ay, yung may mga page ba kayo na gustong i-promote? Mga social media nyo para sa mga nanonood din sa atin. No? Yan, ano lang, Odang sa Facebook para ma-monetize na ako. Yeah. Shoutout follow nyo si Boss Odang natin. ano nyo na lang, follow nyo na lang, Jeko, Odang, Kiko Mating. Yeah. Then sa mga viewers sa mga viewers ng Flip Top, manood kayo ng live and supportan nyo yung video. Huwag nyo permahin. Yeah. Aray ko. Aray ko. Uy, Yeah, may shoutout. Okay, boss. May Enigma. bas. Ikaw, Boss Kicks, anything else? Gusto bang Travis i-promote? Ambash. Ah. Pero mapapanood nila to kung maabot nila tong video na to. Yeah. Pero yun, syempre, again, maraming salamat no sa mga manonood nito and sa makakita. And syempre, shoutouts pa lang palagi sa Flip Top. Yan, kay Boss Enigma. Sa Salamat po palagi. Yes, salamat sa palaging pag-appreciate sa aming mga frontmen, lalo na mapa small room man yan or big stage, no? Asahan mo na lagi kaming nandyan sa iyong harapan. And yan, syempre, shout sa mga tropa nating underground leagues din, no? Motus, Pulo, Rap Lines, FRBL, Laglagan, Siren, Pagaguhan, and dan pa ba? May pa ako nakalimutan and so on. So yun, and sa mga, syempre, mga brand collabs din, Flip Top, no? Alam niyo na yan, Black Manila, High Minds, Crown Manila, Real Jokes, Ulap, Unhinged, saka 7-4 Clothing, no? Linya-linya, syempre. Sa pa yan, shoutouts din sa linya-linya. So yun, hanggang dito na lang yung aming first episode on the Frontmen Forecast, no? So asahan nyo, magkakaroon pa kami ng mga susunod sa mga, syempre, upcoming events din ni Flip Top, no? So yun. Pwede rin. Forecast kasi apat tayo. Cast. Yeah. Wordplay. Motus. Motus. Pero yan lang. Hanggang dito na lang kami. Peace out, yo. Yeah.